Kagaya ng isang tipikal na pamilya, mayroong nanay na ang pagmamahal sa anak ang ikinaliligaya, at tatay na ang kanyang buhay ay handang itaya. Ang poste at biga ay ang mga primaryong pundasyon ng isang tahanan, na nagsisilbing dahilan upang manatiling nakatayo ito ng pangmatagalan. Subalit ngayon, sino na ang bibigyang proteksyon kung wala na ang pamilya ng kahapon? Kailan kaya muling magiging maingay ang isang bahay na dati ay tila martilyong sapako sa pagdidiin? Sa kahabaan ng Chongco Avenue, Davao City, nakatayo ang isang bahay na mula pa noong World War II ang tanda. Ang kabuuhang lote ay aabot sa 5,500 square meters at ang floor area na 420 square meters. Kung titingnan ng exterior perspective, makikita ang impluensya ng arkitektura mestiza, kung saan gumamit ng stone sa first floor, samantalang hardwood sa second floor. Sa main exterior wall ng second floor, maoobserbahan ang impluensya ng Japanese architecture dahil sa paggamit ng white painted broad wooden planks na kadalasang ginagamit ng mga daikus or Japanese carpenters. Sa kasalukuyan, wala na sa magandang kondisyon at marami ng stains at decays ang mga ito. Samantala, ang main exterior wall ng ground floor ay stone. Ngunit sa kasamaang palad, marami na rin itong mga cracks na pinagdaanan. Ang roof eaves naman ay gawa sa white painted wood. Kung maobserbahan ito sa malapitan, makikita hindi na konektado ang mga gutter sa downspouts. Ang ceiling finishes naman ay gawa sa kahoy at mayroong ebidensya ng leaks, stains at defects. Ang finishing ng stair steps, handrails, and threads ay gawa naman sa hardwood. Jalousie ang ginagamit para sa ventilation at tinagdagan ng iron grills para sa dagdag na seguridad sa ground floor at second floor. Gumamit rin ng sliding window at casement windows sa second floor. Ang flooring sa ground floor ay gawa sa bare concrete, samantala ang flooring sa second floor ay gawa naman sa hardwood. Itinayo ang bahay na ito bago pa man ang panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pagmamay-ari ito ni Vicenta Monteverde Chongco, isang pharmacist at ng kanyang asawa na si Dr. Vicente Chongco, na isa namang doktor. Isa ang mga Chongco sa mga nangungunang pamilya noon, kasama ng Garcia at Montemayor. Dito nanirahan ang buong pamilya nila noong maliliit pa lamang ang kanilang 8 mga anak. Isa sa mga anak niya ay si Natividad Gutierrez. Ayon sa kwento niyang si Apo na si Wilfred Dexter Gutierrez, dati raw itong may third floor kung saan sila gumagawa ng saranggola. Kagaya ng tipikal na pamilya, naging maingay at masaya ang bahay na ito dahil sa mga batang naglalaro dito. Ngunit, nang dumating ang ikalawang digmaang pandaigdig, namatay ang 3 niyang anak. At isa ang bahay na ito sa mga naging headquarters ng mga Hapon. Marami na ring sundalong Hapon ang natagpuang ditong wala ng buhay. Kalaunan, pumanaw si Doña Vicenta Chongco Gutierrez at ipinamana niya ito sa kanyang anak na si Natividad Chongco Gutierrez na napangasawa ni Dr. Pablo G. Gutierrez na mula sa Santa Ana, Manila. Simula noon, pinuksan na ito sa publiko upang maging commercial space. Naging mahalaga ang papel nito sa komunidad dahil ito ay naging Taiwanese consulate. Patuloy itong naging bahagi ng lokal na pamahalaan dahil ito rin ay naging Department of Interior and Local Government. Noong 1980s, ito naman ay naging Christian church na may pangalang Temple of Praise. Nagkaroon ito ng malalim at malawak na impluwensya sa komunidad. Nakatulong ito sa pagkakaroon ng espiritual na gabay at suporta, pagbuo ng komunidad,
at pag-impluwensya sa kultura. Dahil na rin sa mga lindol at bagyo na dumaan, nagkaroon na ng structural deterioration ang mga materyales nito. Pinaniniwalaang ito ay nakaligtas ng Bagyong Pablo noong 2012 at Bagyong Agaton noong 2022. Sa kasalukuyan, tanging mga caretakers at staff na lamang ang naninirahan dito. Hindi naging madali ang pinagdaanan ng bahay na ito dahil sa mga pagsubok na kinakaharap nito. Ilan sa mga hamong kinakaharap ng mga heritage houses ay ang pagkasira ng mga materyales sa paglipas ng panahon. Ang economic pressure katulad ng land value at cost ng pagpapaayos rito. Having it fixed or raised up would cost more than building a new structure for it. The decision of the generation before us, and they have the say for it, is to really, kung may opportunity to build something, build na lang for the there are so many things to fix. One of the things na gusto ko ipasok ko, maggawa na siya ng to support yung front na tilted na siya. So, and that alone would cost you about 1.3 just to create that to save the. And then, since I had the plant project, I asked around kung paano 60. Nagsisilbi ring hamon kung ano ang mga cultural heritage na dapat i-maintain at i-preserve hanggang sa susunod na henerasyon. At kung paano ito gagawin ay patuloy pa rin nagsisilbing diskusyon. Nakaaapekto rin ang commercialization o economic development. Sa pagsasaayos ng mga nasirang parte nito, mas nangangailangan ng malaking budget o investment. Dahil na rin sa iba't ibang economic pressures, maaaring mas importansya at pagpapahalaga ng karamihan ang development kaysa preservation. Ilan lamang ito sa mga problemang ikinaharap ng mga lugar kagaya ng Manila, Vigan, Cebu City at Bacolod City, kung saan naganap ang heritage loss. You know, the younger generation, my generation, we want to keep the place. And you see the value of the place. I work in the art, so I could see the potential. In fact, I was planning to use the place nung hindi pa nagta-transfer yung mga staff doon to make it into an art house, more of an art residential. Ano nga ba ang pwede nating gawin bilang isang kabataan patungkol sa lumalalang bilang ng mga heritage houses na hindi na naipepreserba? Kasama ng national at local government at iba't ibang organisasyon ay may malaking papel sa pagpepreserba ng tangible at intangible heritage at culture ng Pilipinas. Kabilang narito ang pag-file ng petition, pagtindi, pag-host ng mga webinars at aktibidad na makatutulong upang makapagbigay kamulatan. Isa sa mga organisasyon ay ang HCS o Heritage Conservation Society. Noong 2017, ikininasa nga nila ang pinakaunang Heritage Warriors Bootcamp. Nagbibigay sila ng basic training para sa miyembro nila na ang primaryong advokasya ay ang pagprotekta ng heritage, kasama ang pagbubuklod sa komunidad. Simula pa noon, mahalaga ang nagiging papel ng kabataan sa bawat kampanya sa sosyal, ekonomiko at politikong usapin. Kaya naman, malaki ang gampanin natin sa heritage management at pagprotekta sa mga ito. Tayo ay may potensyal, kasanayan at kakayahan na nagsisilbing tulay sa pagitan ng kasanayan at kultura patungo sa patuloy na umuunlad na komunidad. Ang ating pakikilahok ay nagbibigay ng bagong perspektive na magiging ahenta sa pagpepreserba at pamamahala sa mga pamana. Ang ating pagsisikap na makibahagi sa pagprotekta ng Filipino heritage ay bumubuo ng commitment at nagpapalakas ng aksyon na nagpapanatili ng ating identidad bilang isang Pilipino. Ang mga susunod na henerasyon na ng Chongco Gutierrez ang makakasagot sa tanong kung kailan kaya muling magiging maingay ang isang tahanan na dati tila martilyong sa pako ay gumagabay.